Kami po nung bata, nagro-rosaryo po kami gabi-gabi. Tinuturuan po kami yung paulit-ulit po na dasal. Kapag may mga fiesta, pinapasama po kami ng lola ko. Bata pa lang po ako noon, nagtatanong na ako sa lola ko na, Lola, bakit nagdarasal po tayo doon sa sa Rebulto? Hindi naman po yun nagsasalita. May part po ako na doon pa lang po sa side na yun, kumbaga gusto ko po na malaman po kung ano po talaga yung tunay. Kapag may pagkakataon na niyaya po nila ako magsimba, yung sumunod po na religion na nakapagsuri po ako, na-invite po ako sa born again po. Nakagawa rin po ako doon ng mga kanta. Kapag meron po na worship service tuwing linggo, ayun, pine-perform po namin yun. Parang po sa akin, parang may kulang pa rin po eh. Lalo na po kapag ako nagsusulat po ako ng lyrics. Kumbaga ang basehan ko po sa pagsulat ng kanta kung ano po yung aral na pinaniniwalaan at natutunan ko po sa relihiyon. Sa lyrics ko po kasi may nakita po akong problema na dun sa born again, tinanong ko po sa kanila na sa Panginoong Jesucristo, siya po yung Diyos. Tapos Panginoong Jesucristo, anak ng Diyos. So, nung nakita ko po yun, na-confuse po ako. Hindi rin po nila ganun na masagot kung ano po yung gumugulo dun sa akin. Kumbaga parang naging inactive na po ako nun sa born again. Kasi gusto ko pong magsuri pa kung ano pa po talaga yung tunay na aral doon po sa tunay na Diyos. Mahalaga po para sa akin yun yung part po na dapat po tunay. Kasi maglilingkod ka na lang po, magsasakripisyo ka na, maglalaan ka na ng oras. Siyempre po sa tunay. Alam mo po na tunay yung pinaglingkuran mong relihiyon at tunay po yung aral at paniniwala na sinasampalatayanan mo. Bali, grade 7 po ako nun, may kaklase po ako na iglesia. Nung time po na yun, chinat ko po siya na, pare, pwede ba maisama mo ako sa ang term ko pa nga po nun, pagsisimba nyo. Kasi gusto kong malaman kung ano po yung Iglesia ni Cristo. At ayun, sabi niya, sige, willing naman ako na samahan ka. Tapos sa ganitong araw, pumunta ka sa kapilya. Doon na po nagsimula. Pagkapasok ko po sa lokal ng Binondo, namangha po ako sa ganda po nung kapilya. Tapos may kaayusan po. Dito yung lalaki, dito yung babae. Nung time po na yon, ang leksyon po ng pagsamba ay ang kahalagahan ng Iglesia ni Cristo sa isang tao para maligtas. Meron po palang Iglesia ni Cristo sa Biblia. So nung natapos po yung pagsamba, time po na yon, may idea po yung nanay ko. Tapos yung mga kasama ko sa bahay, yung kaibigan ko na yun, inaakay ako sa iglesia. Ayaw po nila. Bakit niya po ako inaakay sa iglesia? Hindi na po siya makapunta sa bahay. Kaya nagpa siya po ako na ako na lang po yung pumunta sa kapilya. May time po nun, kinuusap po ako ni Lola nun eh. Sabi sa akin, bakit nag-iglesia ni Cristo ka? Dahil nakikitira lang po kami doon, sinabi po niya na lumayas ka na. Ang ginawa ko lang po nun, kumbaga nanalangin po ako nun na patibayin po yung loob ko, na makalagpas po ako sa pag-uusig at maging isang ganap na Iglesia ni Cristo. Ako po sa sarili ko, nagkaroon po ako ng paninindigan na nandito po yung tunay na relihiyon at tunay na Diyos na dapat paglingkuran. Napatunayan ko po na lahat po ng mga aral ng Iglesia ni Cristo hindi po opinyon ng tao o gawa-gawa lang. Lahat ay nakasulat po sa Biblia. Nabautismohan po ako April 29. Yun po yung napakahalagang araw para po sa akin. Yung pagiging Iglesia ni Cristo mo, yun din yung araw na dapat hindi mo makalimutan. Nagpapanata po ako nun palagi na sana ako natawag po ako sa Iglesia ni Cristo. Ganon din po yung nanay ko, pati yung kapatid ko. Nagkaroon po ng aktibidad nun sa CBI, tanging pagtitipon po yun. Ngayon, sabi ko po sa mama ko, kailangan kasama yung magulang. Kasi gusto ko pong makasama siya eh. Yung nanay ko, pagdating sa mga school activities, ganun po. Lagi po yung pumupunta. Kaya nung binanggit ko na yung CBI, paukol po sa mga kabataang Iglesia ni Cristo, mga Iglesia ni Cristong nag-aaral, kailangan dumalo ng magulang. Sinama ko po siya. Nung sinama ko po siya doon sa lokal ng Quiapo, napakabiyaya po nung tanging pagtitipon ng pagkakataon po na yun. At doon po nagsimula na magsuri po yung nanay ko sa Iglesia ni Cristo. At doon na po nagsimula
na maakay ko po siya sa mga pamamahayag. Siyempre, mahirap po yung buhay. Bali, yung tumatakbo sa isip ko po nun, makatulong po sa mama ko. Ang sa akin po, ayun, mag-aral ng mabuti. Tapos, makatulong sa kanila kapag ako nakapagtapos na ng pag-aaral. Nung nag-aaral po kasi ako sa kolehiyo, ang baon ko lang po nun 50 eh. Kaya, yung part po na yun, yung 50 pesos, pinagkakasya ko po yun. Pangkain ko, pamasahe po, tapos, kapag hindi na sapat, maglalakad ka. Araw-araw po yun. Tapos, kapag may project po, ayun, pinaproblema ko rin po kung saan po ako kahanap ng para po doon, pang Google. Yung course ko, programming, wala akong laptop. Nag-aaral po ako sa Pisonet. Kumbaga, tiniis ko po yun nung kolehiyo po. Bilang isang iglesia ni Cristo, may tungkulin ka din po. Kumbaga, papasok ka ng school, galing ka sa pagtupad. May time po nun na, syempre, puyat po. Ganun. Tapos, minsan may exam pa. Masaya po kami na sa kabila po nun, hindi po kami pinababayaan ng Panginoong Diyos. Na pag inuna po namin yung pagtupad, paglilingkod, tas ginawa rin po namin yung bahagi namin bilang mag-aaral, nag-aral po. Nagtatagumpay po eh. Hindi po kalugihan na tumupad, unahin pagtupad, unahin yung paglilingkod sa Panginoong Diyos. Patuloy pong nagpapanata na sana patuloy po akong kaawaan at kahabagan po na makapagtapos ng pag-aaral. Salamat sa Panginoong Diyos kasi dahil sa awat tulong niya, naging posible po na makapagtapos po ako ng pag-aaral at meron pa pong karangalan. Masaya po sa akin yung nanay ko kasi alam niya po na kahit mahirap po yung buhay, nakapagtapos po yung anak niya. Ako po ay may tungkulin sa District Music Team bilang editor and songwriter. Pinangarap ko na maging sikat na rapper po talaga. Pero para po sa akin, yung time po na nagamit ko yung talento ko sa pagsulat pa ng kanta, sa pagtupad ng tungkulin, ay masasabi ko pong natupad ko po yung yung pangarap. Masaya po kami na ngayon po nagagamit po namin yung talentong kaloob po sa amin para po makapagbigay kaluwalhatian at makapaglingkod po sa ating Panginoong Diyos. Papasalamat po kami sa pamamahala na patuloy po nilang paggabay at pagtuturo sa amin. Na kahit ano man po yung maranasan, patuloy magtiwala, umasa, sumampalataya po sa magagawa ng Panginoon Diyos. Inspirasyon po namin sila sa pagtupad po ng aming tungkulin. Na kahit ano man po yung maging sitwasyon ng aming buhay, tutupad at tutupad po kami ng tungkulin.